Thursday, makakaupo. Nakaupo. Sige po. Sa ating pong huling awiting spiritual, page 300. Page 300, He included me. Page 300 po, he included me. He included me, sing. Before the world began, God loved me then. He chose me for His own, on here a throne. His rich eternal love wrote my name above. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast have I, the law said I. But God in wondrous grace came into my place. Thank God He included me. Christ paid my debt one day, the only way. He died upon the tree to set me free. In pure and sovereign grace, Jesus took my place. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast have I, the Lord said I. But God in wondrous grace came into my place. Thank God He included me. Last stanza. In time the Spirit sought, and grace was brought. He took the Word of God, the mighty rod. He broke my stony heart, and did faith impart. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast have I, the Lord said I. But God in wondrous grace came into my place. Thanks be to God, He included me. Amen. Ngayon po umaga sa pag-aaral po muli natin ang salita ng ating Diyos, ating magtawagin nating mga ngaral sa Pastor Maring Milares.
Kapagpalang umaga sa ating lahat. Ating buksan ang ating po mga Bible sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Tayo po ay tumayo. 2 Timothy chapter 3 beginning in verse 1. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa King James Version English. This I know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, or implacable, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power of it. From such, turn away. May God bless the reading of His Word. The spirit of covetousness, or the age of materialism. Yan po ang pamagat ng atin pong pag-aaralan ngayon pong umaga. Lumulog tayo sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, purihin kayo at luwalhatiin. Sambahin kayo, Panginoong Diyos. Salamat sa pribilehiyong ito, karangalan na makapaglingkod at makapanambahan. Dito sa lugar na ito, kayo po'y aming pinupuri, dinadakila, isinataas, niluluwalhati, at nag-aali kami o naghahandog ng papuri at pasasalamat. Dalangin po namin, O Diyos, na ang pananambang ito ay maging kalugod-gud at katanggap-tanggap sa inyo. Kami po, O Diyos, sa inyong patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pinagsisihan po namin ang aming mga nagawang kamalian, pagkakamali, pagkukulang, mga pagsuway, at mga karumihan. Lagi nyo kami bagabagin sa aming mga puso. Bigyan nyo kami ng pusong malambot na handang sumunod sa inyo, O Diyos, sa lahat ng iyong mga utos. At handang gumawa ng iyong kalooban. Gawin niyo pong blessing sa amin ang mensahe, maliwanagan kami, Panginoong Diyos. Malaman namin kung ano yung kalooban. At ang iyong kalooban sa aming buhay sa maganap mangyari. At subayin nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan po ng aming Panginoong Sus, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po bilang Iglesia ng Diyos, hindi po tayo dapat maging mangmang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan, dapat alam natin at naintindihan natin kung ano ba ang nangyayari sa ating panahon. At lalo na kung anong nangyayari sa ating buhay. Kalooban po ng Diyos, kagustuhan ng Diyos, na malaman natin kung anong kanyang kalooban. Dapat tayo po ay nagsisilago sa kaalaman at karunungan upang maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Sa Colossians chapter 1 verse 9, ito po ang prayer ni Paul para sa church sa Colossus. Colossians chapter 1 verse 9. Paul said, For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Yan po ang panalangin, kahilingan o kahilingan panalangin ni Paul para sa church sa Colossae.
na sila'y mapuspos ng kaalaman ng kanyang kalooban sa lahat ng karunungan at espiritual na kaunawaan. Bakit? Ano dahilan? Verse 10, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Hindi tayo makapamumuhay at makalalakad ng karapat-dapat sa Panginoon kung hindi natin alam kung ano ang kanyang kalooban. Yan ang dahilan kung bakit tayo dapat lumago sa kaalaman sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tayo po dapat na magkaroon ng kaalaman pagdating sa kanyang kalooban. At dapat sa lahat ng karunungan at kaunawaang espiritual. Ngayon, pag nalaman natin kung anong kagustuhan o kalooban ng Diyos sa ating buhay, nararapat lamang po nating gawin at sundin. Dapat tayo sumunod. Kaya, dapat malaman natin kung anong kalooban ng Diyos. Dapat malaman natin kung ano ang kalalagayan ngayon natin sa ating buhay. Kung ano mga nagiging kaganapan sa mundong ito. Balik tayo sa ating teksto. Sabi ng Kabanata 3, talatang 1 ng 2 Timoteo, this knowledge, increase in the knowledge of God. Kaya kailangan, alam natin yan. Hindi tayo dapat mangmang dyan. This know also, Paul said, that in the last days, perilous times shall come. So dapat nating malaman that in the last days, perilous times shall come. Sa mga huling araw ay magiging mapanganib. At yang mapanganib na panahon yan, matagal na hong dumating yan. Matagal na po. Katunayan nga po, tayo po'y nabubuhay sa last of the last days. Sa last of the last days. At sabi ni Pablo, mapanganib. Talagang lubhang mapanganib. Bakit? Isa sa mga palatandaan na tayo po ay nasa mga huling araw na ay ang paglaganap ng pagsuway ng mga tao sa Diyos. Ang mga tao po ngayon talagang ayaw na sumunod sa Diyos. Hindi lang po sa hanay ng mga di mananampalataya, maski doon sa hanay ng mga nagsasabing sila'y mananampalataya. Wala nang pagsunod. Wala nang paggalang at respeto sa mga kautusan ng Diyos. In Matthew chapter 24 verse 12, Matthew chapter 24 verse 12, sabi ni Jesus Christ, isa sa kanyang hula o prophecy, because chapter 24 is Jesus Christ's prophecy concerning what would happen in the future. At isa sa mga inihula ni Jesus Christ dito sa Matthew chapter 24, in verse number 12, at basahin ko po sa inyo. Pakinggan niyo po ang sinabi. And because iniquity shall abound, the love of many shall grow cold. Iniquity shall abound. The word iniquity means lawlessness, violation of law, meaning people are not going to be subject to the law, which is the law of God. Ang mga tao po ay hindi na magkakaroon ng pagpapahalaga sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Wala na, binabali, wala na. Ang tao po gagawa, ang tao po ay kikilos ay sa sariling gusto. Maging sa hanay ng mga nagsasabing sila Kristiyano, sila po ay gumagawa, sila naglilingkod sa Diyos ayon sa sarili nilang akala, palagay at kagustuhan at hindi na o ayon sa utos at kalooban ng Diyos. Mga naglilingkod din. Gaya ng ating binasa dito sa 2 Timothy chapter 3. Mga naglilingkod din po yan. Mayroon silang form of godliness but denying the power of it. And Paul said, ang mga ganyan tao layuan. From such turn away. Kasi baka mahawa ka pa sa kanilang pagpapaimbabaw o kaipokritohan.
Now, isa sa mga palatandaan that we are living in the last days is covetousness. Look at that in verse number 2. For men shall be lovers of their own selves, covetous. Covetous. Sakim, ganid, gahaman. You see, covetousness is a sin of which ilan lang o kakaunti lang sa maraming tao na tinatanggap o ina-acknowledge nila yan sa kanilang mga sarili na sila guilty of that kind of sin. Gayunpaman, they are under the power of covetousness. At hindi nila nakikita ang pagkakataon na sila po ay magsisi sa harapan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan of covetousness, provided they are free from gross and scandalous sin. You see, covetousness serves mammon. Ang pagkakaroon ng espiritu ng kasakiman ay paglilingkod sa pera kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Kasi yung sabi rito, men shall be lovers of their own selves, covetous. And then in verse number 4, traitors, heavy, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. In fact, God views covetousness with abhorrence and indignation. Kinasusuklaman ng Diyos. Kinamumuhian niya ang kasakiman. In fact, in Isaiah chapter 57 verse 17, the Bible says, because of their wicked covetousness, I was angry. God was angry. In Exodus chapter 20 verse 17, one of the 10 commandments says, thou shalt not covet. Huwag maging mapag-inbot. Sa ating panahon ngayon kaya napakapanganib sapagkat ang espiritu ng covetousness ay laganap. And we are living in the time of materialism. This is the age of materialism wherein people always think in terms of money. Money, money, money. First of all, tingnan po natin ang covetousness among men. Sa King James translation natin, sabi riyan, for men shall be lovers of their own selves, covetous. In other translations, Bible in Basic English says, for men will be lovers of self, lovers of money. In contemporary English version, it says, people will love only themselves and money. Tagalog, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Ito ay prophecy tungkol sa kung ano magiging ang mga tao sa future in the last days. At ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging perilous o mapanganib ang panahong ito. Now, gusto kong pansinin nyo ang pagkakasunod-sunod po dito ayon sa paghahanay ng Banal na Espiritu. Pansinin nyo ang pagkakasunod-sunod, lovers of self, then lovers of money. Bagong tao maging maibigin sa salapi, una muna, maibigin siya sa kanyang sarili. Ang tao po ay maibigin sa kanyang sarili. Ang taong makasalanan, ang taong may makasalanang kalikasan, ang taong pinanganak sa kasalanan, simulat sa pool, maibigin sa kanyang sarili. People are lovers of money because they are lovers of self. People always think in terms of self. Kaya perilous, mapanganib. Ang dinodiyos ng tao ay ang kanyang sarili at pagkatapos ay ang pera. You see, covetousness is idolatry. Alam niyo ba na ang tao, una niyang dinodiyos, sarili niya?
ang tao po ay idolatrous. At ang una niyang sinasamba, sarili niya. At ang kasakiman is idolatry. Mababasa natin yan in Colossians chapter 3 verse 5. Turn your Bibles to in Colossians chapter 3 verse 5. Colossians chapter 3 verse 5. Sabi ng banal na kasulatan, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil desire, and, look at that, covetousness, which is idolatry. Walang ibang mahalaga sa isang taong ipinanganak sa kasalanan kundi ang kanyang sarili. Gagawin ng taong lahat para lamang sa kanyang sarili. Sarili ang una at higit sa lahat. Kaya ang tao talaga makasarili. Dito natin maintindihan kung bakit nire-require ni Jesus Christ para sa lahat ng mga gustong sumunod sa Kanya. Unang requirement, tanggihan ang kanyang sarili. Sa lahat ng mga gustong maging Kristiyano, may requirement si Jesus Christ. Tandaan niyo po, hindi lahat pwedeng maging Kristiyano. Marami nagke-claim na sila raw ay Kristiyano at gustong-gusto maging Kristiyano. Nung panahon, walang gustong maging Kristiyano kasi pag naging Kristiyano isang tao nung panahon, yari siya, uusigin siya. Ngayon, nagkakandara pa eh. Gusto maging Kristiyano. Pag hindi mo kinilalang si Kristiyano, ma-open, magagalit. Gusto lahat Kristiyano. Hindi ko naintindihan, hindi ko alam kung anong nakita nila sa pagiging Kristiyano. Gusto lahat Kristiyano eh. Noon, hindi. Uusigin ang Kristiyano. At iilan lang ang mga Kristiyano noon na handang mamatay para kay Kristo. Handang dumanas ng katakot-takot na paghihirap at pag-uusig. Mga tao noon, lumalayo sila doon sa mga tao na kung tawagin ay mga Kristiyan. Na unang tinawag ang mga alagad ng Panginoon sa Antioch na Kristiyan. Doon ang simula ang salitang Kristiyan. At patago pa yung iba na malaman na sila Kristiyano. Ngayon hindi mo lang makilala, hindi mo lang matawag na Kristiyano, galit. Lahat gusto maging Kristiyano. Pero ano ba talagang tunay na Kristiyano? Ang tunay na Kristiyano, kinakailan niya, tinatanggihan niya ang kanyang sarili. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 16 verse 24. Matthew chapter 16 verse 24, isa sa mga requirements ni Jesus Christ sa mga gustong maging Kristiyano, nang ibig sabihin ay tagasunod ni Kristo, follower of Jesus Christ, ay ito po. Matthew chapter 16 verse 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, follower of Jesus Christ, Christian. Sapagkat yun ang meaning ng Christian, follower of Jesus Christ. Let him deny himself. That's the first. Second, take up his cross. And third, follow me. Tanggihan ang kanyang sarili. Mahirap yan. Hindi ho madaling sundin yan. Madali ba sundin yan? Easy lang ba yan? Ano sabi ni Pablo? Kung babalik tayo sa ating teksto, men shall be lovers of themselves. So yung mga tao maibigin sa kanyang mga sarili, hindi kaya sundin yan. Pag ang tao, mahal na mahal niya kanyang sarili, kahit kailan hindi niya tatanggihan ang kanyang sarili. Kasi sa pagsunod kay Jesus Christ, kaya ni-require niyan, hindi po dapat inuuna ang sarili. Ngayon, sino talaga mga totoong Kristiyano? Sasabing Kristiyano, wala naman talagang pagsunod. Hindi naman kayang tanggihan ang kanilang mga sarili. Hindi sila willing magsakripisyo alang-alang kay Kristo. Palagi sarili una eh. Kaya yung sarili, pinatatanggi ni Jesus Christ, magiging sagabal kasi yan sa pagsunod kay Jesus Christ. Dapat si Kristo ang una at higit sa lahat. Sa isang tunay na Kristiyano. Hindi sarili. Kalilimutan na nga niya sarili niya eh. Mawawala na yung kanyang pangarap, mga ambisyon sa sarili niya, alang-alang kay Kristo. Lalo na kung ang mga pangarap niya, ambisyon niya, magiging sagaba lang sa pagsunod niya kay Jesus Christ. Ang totoong Kristiyano, willing na i-give up yun. Yun ang totoong Kristiyano. Tinatanggihan ng sarili. Kasi alam ng Panginoon sa Kristo, hindi kailangan na sundin at mauna ang sarili. Dapat siya mauna.
You see? So, totoo ba itong mga nagsasabing sila mga Kristiyano? Nasaan ang pagsunod? May reservation, may kondisyon. Hindi tunay na pagsunod yun. Ngayon, pagka ang tao ay may ibig sa sarili, kasunod niya pag-ibig na sa salapi. Simula siguro nang maimbento ang salapi, ang tao po ay naging maibigin sa salapi. At ang pag-ibig sa salapi, sabi ni Pablo, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Basahin natin 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothy chapter 6 verse 10. First Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. May nagtanong sa akin, Pastor, paano niyo paliliwanag na yung taong nanggahasa, pumatay, ay may kinalaman sa pag-ibig sa pera? Gandang tanong, ano? Anong kinalaman ng panggagahasa at pagpatay matapos gasain yung babae sa pag-ibig sa pera? Anong kinalaman doon? Daw yung sinasabi ritong lahat ng kasamaan may kinalaman sa pera. Yung walang kinalaman sa pera, hindi kasama yun. So yung lahat ng kasamaang sinasabi rito ni Pablo ay may kinalaman sa pag-ibig sa pera. Alright? Yun ang sinagot ko sa kanya. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after. You see? Talaga pag ang tao umiibig sa salapi, ikokobit niya yan. By hook or by crook, come hell or high water. Gagawin ang lahat for the love of money. Kahit masama, papatulan ng tao. Dahil lang sa pag-ibig sa pera. Kita nyo? Eh wala nang pagsunod yan. Wala nang pagkaila sa sarili dahil sa pag-ibig sa pera. Napansin nyo ang nangyari. Dahil sa pag-ibig sa pera nagkubit, ang resulta, they have erred from the faith. You see? Maging sa mga mananampalataya, delikado yan. They will err from the truth. May tendency po na lumihis sa tamang pananampalataya. Pag ang tao, lalo na mga pastor, ay umibig sa pera, wala nang kwenta ang doktrina. Wala nang halaga ang aral. Wala nang halaga ang katotohanan sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay pera, pera, pera. Sapagkat sila ay mga mukhang pera. Mga mangingibig sa pera. They will err from the truth. Kahit mali na ang pinaniniwalaan. Basta nasusuportahan ng dollar. Ayos yan. Kahit wala na sa hulog. Sala na paniniwala, sala na doktrina. Mamaya, babanggitin pa natin yan. Reserva muna natin. So makikita natin na ang kasamaan ay may kaugnayan sa pag-ibig sa salapi. You see, money feeds the lust of the flesh by giving its possessor the power to gratify them. Money nurses pride. Kinakanlong, inaalagaan ng pera ang kayabangan sa pamagitan by making its possessor, so to speak, independent of the providence of God. Hindi na marunong manangan, umasa at magtiwala sa providensya ng Diyos. Not only that, money fosters the love of the world by giving its possessor a portion in it. Ang pag-ibig sa pera talaga isa sa mga pinakadakilang silo sa kaluluwa ng mga tao. Sagana ang kasaysayan sa Biblia sa paglalarawan ng katotohanan ito. Para sa pera o dahil sa pera, ipinagbili si Jose ng kanyang mga kapatid. Para sa pera, dahil sa pera, ay ipinagkanulo si Samson sa mga Pilisteo. Para sa pera at dahil sa pera, dinaya ni Gehazi si Naaman at nagsinungaling siya kay Elijah o kay Elisha. Para sa pera at dahil sa pera, ang anak ng tao
ay ibinigay sa mga kamay ng mga masasamang tao. Dahil sa pera, dahil sa gahaman sa pera, dahil sa pag-ibig sa pera, ang Panginoon Kristo ay ibinenta sa 30 pieces of silver lamang. Ipinagkanulo siya ni Judas. Tingnan niyo? Dahil yan sa pera. So nakita natin yung covetousness yung spirito ng covetousness, no? The spirit of covetousness na umiiral ngayon sa mga tao. Ikalawa, tingnan natin yung spirito ng covetousness na umiiral sa gobyerno. You see, in the Old Testament times, walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba. Isa sa mga idinadaing ng Diyos laban sa kanyang bayang Israel ay ang pagiging covetous ng mga Israelita. Basahin natin ang Isaiah chapter 1 verse 23. Isaiah chapter 1 verse 23. Chapter 1. Nais kong basahin ang verse number 23. Pakinggan niyo po ang sabi po dito. Ito ang complaint ng Panginoon eh. Thy princes are rebellious. Yan. Wala nang pakundangan, wala nang pagsunod sa utos ng Diyos at hindi na sumusunod sa tinig ng Diyos. Rebellious na. Sino po ang mga princess? Sino mga princess? Ang tawag sa kanila mga leader po yan. Mga pinuno. Mga namumuno po yan. Princess are rebellious and companions of thieves. Ayan. Mga mangungulimbat, mga mangungurakot. You see? Kaibigan sila ng mga magnanakaw. Sapagkat sila rin ay magnanakaw. Everyone loveth bribes. Oh. Bawat isa mahilig sa suhol. Nasusuhulan. Bribery. Yan. And followeth after rewards. They judge not the fatherless, neither that the cause of the widow come unto them. Hindi ba yan ay corruption? Alam nyo, corruption dito lang sa Pilipinas. Laganap yan. Una nang nakita yan ng Panginoon sa kanyang bayan. Ganon din naman si Micah. Si Propeta Micah, yan din ang kanyang nasaksihan. By the way, si Isaiah at saka si Micah magkakontemporary yan. Si Micah rin, nung kanyang kapanuhunan, inutusan din siya ng Panginoon manghula, mangaral, at yan din ang kanyang nakita. Micah chapter 3 verse 9. Micah, Nahum, Habakuk. Amos, Micah, Nahum, Habakuk. Micah chapter 3 verse 9. Hear this, I pray you, ye heads of the house of Jacob, and princes, leaders, political leaders, of the house of Israel, that abhor justice. Wala nang justice. Kasi may bribery nga eh. Yung justice na pipilipit na eh. Bigyan mo lang ng pera eh. Papabor yung judge sa'yo. Ganyan, sa panahon ng house of Jacob sa Israel. And pervert all equity. They build up Zion with blood, and Jerusalem with iniquity. Look at here, verse 11. Her heads judge for reward. You see? Hindi sila nag-judge for righteousness. They don't judge for justice. They judge for reward. Mga lagay. Kaya ang justice na pipilipit. And her priests teach for hire. Mamaya, bangitin natin yan. And her prophets divine for money, yet will they lean upon the Lord and say, is not the Lord among us? No evil can come upon us. Ang kakapal ng mga mukha nila. Sa kabila ng mga kahiyupan nila, katiwalian, kasamaan, nagawa pa nilang magtiwala sa Diyos. Kaya no, mga politikong makadiyos daw. May Diyos, may takot sa Diyos. Pero walang takot gumawa ng masama. Isaiah, Micah, maging sa panahon ni Ezekiel. Si Prophet Ezekiel. So daang taon ang lumipas, hindi pa rin nagbago. Si Ezekiel ay propeta siya sa panahon ng pagkakubkob ng Israel.
In Ezekiel chapter 22 verse 12, Ezekiel chapter 22 verse 12, chapter 22 verse 12, pakinggan niyo ang sabi, Indeed have they taken gifts to shed blood. You see? Walang takot pumatay. Basta may reward. Basta may gift. Thou hast taken interest and increase, and thou hast greedily gained of thy neighbors by extortion. Pangingikil. Dahil mga mangingikil. Yung mga maniningil, naging mangingikil na. And hast forgotten me, saith the Lord God. Verse 27, her princes, political leaders, in her midst are like wolves ravening the prey, to shed blood for the sake of money, handa silang pumatay, and to destroy souls, to get dishonest gain. So that is in the time of the Old Testament. Now, fast forward, let's go to our present time. May pagkakaiba ba? Nako, ewan ko lang kung sinong Pilipino ang magsasabing walang katiwalian sa Pilipinas. Baka yung Pilipinong yung kahapon lang pinanganak. Sino kaya sa mga Pilipino magsasabing walang nangyayaring katiwalian sa Pilipinas? Wala. Hindi Pilipino yun. Hindi taga rito yun. No? Ito mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno, nakakadismaya mga kapatid eh. Talagang kitang-kita mo spirit of covetousness. Yung nangyari sa ating Vice Presidente, kita niyo yan. Na-impeach tuloy. Hindi may paliwanag kung saan napunta ang pondo. Now, don't take me wrong mga kapatid, hindi ako maka-Duterte, hindi rin ako maka-Marcos. Wala akong kinakampihan sino man tao. Ang kinakampihan ko, katotohanan. Kung sino nasa katotohanan, doon ako kakampi. Pare-parehas lang sila. In-impeach ang ating Vice Presidente on the ground of ano sabi doon? Palpable violation of the Constitution, graft and corruption, etc. blah blah blah. Ginisya siya ng mga congressmen. Then, after that, several weeks had passed. Ito ngayon, mga congressmen natin, nagginisa ang ating Vice President. Gumawa ng budget. May isiningit sa budget. Blanco. The alleged bank items o blank items in the 2025 national budget. Isang congresswoman, no, inaming may blanco doon sa BICAM report. Budget yon for 2025. Ang daming blanco. Meaning to say, bahala ka na kung magkano lagay mong budget yan. Pwede ba yon? Bakit ka magsasabit ng blank at fill in the blanks na lang kung magkano lalagay mong budget? So may maling proseso po na nangyari sa paggawa ng budget eh. Constitutionally, ng budget in question. Ngayon, ang sabi nila, pinagtanggol. Nung pinasa na raw yan sa Senate, wala na raw blanco. Ang tanong, sino nag-fill up o nag-fill in ng blanco? At dapat nire-report yun. At dapat yun, nagmi-meeting ulit sila. Kung may blanco, dapat yun, nasa minutes of meeting yun. Sino ang nag-decide na lagyan na ng figure? So, yun ang kine-question ng ibang mga tumututol yun sa budget na yan, 2025. Can you imagine, 7 trillion ang budget? Questionable. You see? Walang accountability itong mga politiko natin. Wala. Basta na lang gagawa ng budget na hindi transparent. Sila na lang ang gagawa kung magkano. You see? Pinagluloko tayo ng mga yan. Tapos ito, halala na, hihingi ng boto. May mga politiko namimili na ng boto.
At hindi na meaning namimili sila. Ipinalalabas nilang ayuda daw yon, ayuda. Sige, sabihin na natin ayuda. Saan galing yung pera? Saan galing pera? Kada pa-meeting, mamumudmud. Laking pondo yan. Saan nila kinuha yung pondo? Di ba? Ano, mayayaman ito mga politiko? Pera nila yon, sariling bulsa nila yon. O sasabihin, mga friends of congressmen, ganyan, friends of mayor ganito, nagtulong-tulong. Sino kaya yun? Sino yung mga friends na yun? Ba't nila sabihin? Baka si drug lord ganito yan ang nagbigay. O kaya si gambling lord ang nagbigay. Patay. Mga hipokrito. See? Ito pa ang ano ko dyan, question mga kapatid eh. Ano ba trabaho ng congressman at senator? Di ba gumawa lang ng batas? Ba't kailangan na ng malaking pondo? Gagawa lang sila ng batas. Bakit sa kanila binibigay ang pondo ng taong bayan? Gagawa lang ng batas, may sweldo naman sila eh. Ano yung mga proyekto nila? Basta sabihin, doon daw sa distrito nila, papagawa ang kalsada. Di ba trabaho ng DPWH yan? May pondo binibigay sa DPWH. Bakit pati sa congressman meron? Di doble-doble na. Doon ako nagtataka eh. Gagawa lang ng batas, trabaho lang gumawa ng batas. Kailangan may pondo. Kaya kahit goons, kahit bodyguard eh, kaya na magbayad eh. Kasi may pondo. Sobra-sobra pera eh. Doon ako nagtataka, dapat dyan tanggalin yan eh. Okay? Kaya lumalaganap ang katiwalian. Kaya diyan kayo magtataka, no? Ba't tayo nagtataka? Bakit ang daming gustong tumakbo sa politika? At nagpapatayan pa para lang manalo. Kasi maraming pera sa gobyerno. Pera yan ng taong bayan. Yung binabayad na tax, pumupunta sa kanila. Ngayon, kung ako, sa palagay nyo, nangako sa, bahala na kayo. Sabi ko nga sa inyo, sinong Pilipino ang hindi naniniwala ng bansang to tiwali? Sino? Baka kahapon ka lang pinanganak. Hindi ko man mapatunayan yan. Ako mga kapatid. Wala man lang ako ebidensya. Pero naniniwala ko, laganap ang katiwalian sa ating gobyerno. Walang pagkakaiba mas pinong panahon. History repeats itself. Okay? Wala na, bulok na talaga itong ating bansa. Hindi na umunlad to. Hanggang ngayon, marami pa rin sa mga Pilipino walang hanap buhay. Okay? Walang pag-unlad. Ang umunlad yung mga negosyante, hindi naman mga Pilipino eh. Hirap pa rin. Walang trabaho. Kung meron man, kakatiranggot ang sweldo. Tapos malaki pa ang kalta sa tax, punta sa gobyerno. Negosyante ka, mag-a-apply ka ng business permit at kung ano-anong permit, bago ka pa makapagnegosyo, nakurakutan ka na. Hindi ka pa kumikita, ang daming lagay. Ma-approbahan lang yung application mo. I know that. May kaibigan ako, ganun eh. Grabe, mga kwento. Magsisimula pa lang negosyo, hindi pa nga kumikita. Ang bihira yan. Lagay na agad. Buti sana kung maliliit lang. Ang lalaki ng bayad. 100,000. Kaya sabi ko, paano ko ako magninegosyo? Hindi pa kumikita, 100,000 na agad babayad ko. Ang bihira yan. Salit na ang gobyerno tumulong sa mga maliliit na negosyo at negosyante, wala. Ang nangyayari, extortion. Nabasa natin, di ba, kanina? Extortion. Okay? So, ano nakita natin? Tama sinabi ni Pablo, in the last days, perilous time shall come, for men shall be lovers of themselves, covetous. The spirit of covetousness is rampant. Thirdly, and lastly, hindi po excuse, hindi po exempted ang mga simbahan ngayon.
ang espiritu ng covetousness laganap sa mga simbahan. Unahin natin yung nabasa natin kanina in the Old Testament time sa Micah chapter 3. Nabanggit kanina eh. Micah chapter 3, hindi lang mga princess, hindi lang mga heads, may nabanggit na prophets and priests. Grabe, no? Maski simbahan, hindi nakatakas, hindi nakawala sa espiritu ng corruption, sa espiritu ng covetousness. Micah chapter 3, balik tayo doon, in verse 11, pansin niyo po, her heads judge for reward, and her priest, you see, ang mga priest, naglilingkod dyan sa tabernakulo, sa templo, upahan, bayarang mga saserdote, they teach for hire. In other words, they will not teach kung walang bayad. Magtiteach pag may bayad. Pag walang bayad, di magtiteach. And her prophets, divine for money. Manghuhula kung may bayad. Kung walang bayad, walang hula. Mga bayaran, ano? Yan. Sabi. Tapos, they will, kapal na mukha eh, they will lean upon the Lord and say, we are still the servants of the Lord. The Lord is among us. No evil can come upon us. Brother, walang mangyayari sa iyong masama. Ayon sa aking hula. Lagay muna. Para maging mabisa ang aking hula sa iyo. Lagay. Dahil kung hindi, manganganib ka. Hindi kita masasalo, hindi kita masasagot. Para sigurado, lagay. Yan, ano? Si Micah, contemporary yan, Isaiah, 740 BC. Yan. Ngayon, punta tayo kay Isaiah. Ano naman ang sabi ni Isaiah? Isaiah chapter 56. Isaiah chapter 56. Wala rin yung nakitang pagkakaiba si Isaiah. Pareha sila eh. Isaiah chapter 56. Dito po sa talatang 11. Basahin ko muna sa English. Tapos tatagalugin natin. Yan. Ang sabi dito, yet they are greedy dogs. Aso tawag ni Isaiah. Sino to mga greedy dogs? Ay yung mga prophet saka priest. That can never have enough. You see, covetous eh. And they are shepherds. You see, shepherds. Leaders of the flocks. So yan ay sa larangan ng ecclesiastical rulership. Shepherds that cannot understand. They all look to their own way. Everyone for his gain from his quarter. Basahin ko sa Tagalog. Maganda sa Tagalog eh. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Aso, tawag sa mga matatakaw na yan. Mga religious leaders. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Gain. You see? Ngayon, si Jeremiah, ano naman ang nakita niya? Si Jeremiah, ano na yon? Daang taon bago siya umiral, 626 BC. Si Isaiah at si Micah, 740 BC. Si Jeremiah, 626 BC. So, mga more or less, 100 taon ang nakalipas, wala ring pagkakaiba. Jeremiah chapter 6, verse 13. Tingnan natin ang mga religious leaders in the time of Israel, 6:13. Sapagkat mula sa kalitlitan nila hanggang sa
lakihan nila, bawat isa ay ibinigay sa kasakiman. At mula sa propeta hanggang sa saserdote, bawat isa ay gumagawang may kasinungalingan. Bakit? For the sake and love of money. How about in the time of Jesus Christ? Naku, wala din pinagkaiba. Mga Pariseo at Skriba, mga religious leaders in the time of Jesus Christ, ganun din, spirit of covetousness ang nagahari sa kanilang mga puso. Luke chapter 16. Verse 14. At ang mga Pariseo, napawang maibigin sa salapi. Kita nyo? Ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay nito at siya ay tinutuya nila. Nakikinig pero nanunuya. Di wala rin. Alam niyo yung mga Pariseo Skriba na yan, ang tawag ng Panginoon sa diyan, mga thieves and robbers. Mga magnanakaw at tulisan. Basahin natin in John chapter 10. Sa John chapter 10, pinakilala ni Jesus Christ kung sino ang true shepherd of the flock. Kung sino yung mabuting pastor. Yung totoong pastor na may totoong pagmamalasakit sa kawan. At sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. Ba't niya sinabi yan? Bilang tuliksa doon sa mga peking shepherd na ang tinutukoy niya, mga Pariseo at Skriba. Kasi sa chapter 9, yung mga Pariseo at Skriba doon hinamak nila yung bulag. In-outcast nila Sa halip na kaawaan, tulungan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mga totoong mga tupa ito. Hindi ito mga totoong shepherd. Mga magnanakaw ito. Look at in verse 8 of John chapter 10. Verse 8. Ang lahat ng nangauna sa akin, ayun, ang tinutukoy niya, mga Pariseo at Skriba, nauna sa kanya. Sa akin nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Masakit pero yun ang totoo. Mismo si Jesus Christ, tinawag niya itong mga Pariseo at Skriba, mga nauna sa kanya, mga magnanakaw at mga tulisan. Datapot hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa para lang sa pera. O dahil sa pag-ibig sa pera, ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganan nito. Verse 11, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Yung pastor pa ang nagbibigay, hindi siya yung binibigyan. Maski buhay niya, ibibigay niya. How much mo pera niya? Diba? Willing siya bigay pati pera. O namang meron siya. Alang-alang sa kapakanan ng kanyang inaalaga ang mga tupa. Yun ang totoong pastor. Hindi yung aso na matatakaw na mga pastor. Okay? Tanungin ko kayo, anong pagkakaiba ng thieves sa robbers? Kasi sabi ni Jesus Christ, sa verse 8, magnanakaw at mga tulisan. Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba ng thief sa robber? Magkaiba ba yan? O parehas lang? Yung thief, hindi pwedeng hindi tulisan. Magnanakaw yun. So yung thief, hindi magnanakaw. Ganito yan. Wala silang pagkaiba in a sense, pareho silang magnanakaw. Ang pagkakaiba, yung style ng pagnanakaw. Ito ang thief, sabi ng dictionary ang thief steals property without using force.
stealthily or secretly. Hindi, ang tip magaling eh. Hindi mo alam na nakawang ka na. Hindi mo alam na dukutan ka na. Pero magnanakaw din. Samantalang ang robber steals property using force or threats. Babantaan ka. Akin na perma. Pepersahin ka. Magbigay. Totokahan na yan. Toka. O ikaw, kapatid, magkano bibigay mo? Magkano commitment mo? Pag nanakaw pala yun na. Harapan eh, lantaran. Sa walang pagkakaiban, tip at saka robber, sa kanilang objective, sa kanilang ginagawa, parehong nagnanakaw. Yung isa, garapal. Yung isa, palihim. Patago. Pero parehong magnanakaw. Parehong nagnanakaw. You see? Isa pang tawag ng Panginoon sa ganyang mga tao, hireling. Look at in verse 12. Upahan. For hire. Di ba nabasa natin kanina sa Micah? They teach for hire. Upahan. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor. Kaya yung mga pastor na upahan, hindi totoong pastor yan. Tayo ba'y nanguhusga, nangahatol? May Panginoon nagsabi. Ang nagpapaupa at hindi pastor. Kaya tama ba kung sabihin natin, ang pastor na upahan, hindi tunay na pastor? Upahan siya. Dapat ang tawag sa kanya, si upahan. Hindi si pastor. Na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa. Lalo pat kung ang support sa kanya maliit lang, wala, pababayaan ang mga tupa. At tumatakas, hahanap ng ibang church. O yung sinasabi lang greener pasture. At tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Kawawang mga miyembro. Okay? Ang hireling is a person who serves for hire. Another term for hireling is mercenary. Mercenary. One who serves merely for wages. Naglilingkod dahil lang sa support. Naglilingkod dahil lang sa tinatanggap na pera. Mercenary. Hindi ho yan ang tunay na pastor. Ang Panginoon Kristo, kahit buhay niya, iaalay niya. Kahit siya pa mawalan, alang-alang lang sa mga tupa na kanyang minamahal. At ang tunay na pastor dapat katulad ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang kanyang chief shepherd. Ang pastor ay shepherd. Si Jesus Christ ang chief shepherd. Dapat tinutularan niya ang kanyang chief shepherd. Ang chief shepherd hindi nagpayaman. Kahit kailan ang Panginoon Kristo hindi yumaman dito sa lupa. Bakit ang mga pastor ngayon nagsiyaman? At wala silang nakikita doon. Yung mga miyembro nila, wala silang nakikita mali doon. Tama lang daw, pastor magpayaman. Now, hindi po ako against sa pastor na umasenso buhay, yumaman. Pero hindi ako naniniwala ng pastor yumaman dahil sa ministry. Dahil walang ganun sa Bible. Ang mga apostol hindi yumaman dahil sa ministry. Si Jesus Christ hindi yumaman dahil sa ministry. Lahat sila pinanganak ng mahirap, namatay ng mahirap. Nagtiis sa tindi ng mga kahirapan. So itong mga pastor na nagsiyamanan, sinong ginaya nila? Sino sa Bible ang ginaya nila? Anong pattern ang sinunod nila? Ulitin ko, hindi ako against. Ako, gusto ko masenso ako, magprogreso. Pero hindi dahil sa ministeryo. Nakikinabang ako sa mga miyembro. Naku po, yung magagawa yun. Yung pastor nag-demand na mayroon siyang sasakyan. Ang gusto niya, Innova, kulay pula pa. Nag-demand sa mga miyembro, mga magsasaka lang. Ultimo bisikleta, hindi nga makabili.
totoo ito. Kinikwento ko sa inyo, pastor doon sa Nueva Ecija, Bible Baptist. Nag-demand siya sa mga miyembro. Magbe-birthday siya, regaluhan daw siya ng kotse. Ang gusto pa, Toyota, kulay pula, Innova. Hindi gumatim yun. Gumatim yun. Magkakanda po ba ang mga miyembrong kababayad ng monthly amortization? Sarili nga nilang mga anak, hindi nila mabilihan ng bisikleta eh. Pastor pa, bibilihan na ng kotse. Ang bira yan. Malulubog sa utang mga miyembro. Tapos yung pastor sitting pretty. Ang sarap ng buhay niya, maluwan. Tama ba yon? Saan niyo nabasa sa Biblia yon? Ganyan ba ginawa ni Jesus Christ? Ganyan ba ginawa ng mga apostol? Lahat sila nagsakripisyo, alang-alang sa kawan ng Panginoon. Kapakanan ng kawan ng kanilang iniintindi, hindi kapakanan ng sarili ng bulsa o mga sarili nila. Lovers of self, lovers of pleasure. O tanongin nyo, mga totoong lingkod ng Diyos yan? Ang daming ganyan ah. Mga sumikat, mga yumaman, ang gaganda na ng mga bahay, mga anak nag-aaral sa mga eksklusibong paaralan, samantalang mga miyembro, public school. Naating na mga pastor na yan. Yan ang mga aso na matatakaw, sabi ni Isaiah. Mga pastor na matatakaw. Ang dami yan! Kalat yan! Ano, hindi natin yan papansinin? Hindi natin yan tutuligsahin? Labag na sa Biblia ginagawa nila eh. Pasalamat ako sa Panginoon, hindi niya ako pinayaman. Dahil kung ako'y pinayaman niya, baka hindi ako makapag-preach ng ganito. Diba? Baka kayo eh, ginamit ko na. Pinapasan ko sa inyo lahat ng aking kapritsyo. Hindi lang pangangailangan, pati kapritsyo. Si Pablo nagpagal, sabi niya mga kamay nito'y nagpagal para sa aming pangangailangan. Natutunan ko example ni Paul, hindi siya palaasa. Hanggat maaari, ayaw niyang umasa sa suporta ng mga simbahan. Now, itong ating present time, mga kapatid, pagdating sa larangan ng mga simbahan, Laodicea Church na. Ano ang karakteristik ng Laodicea Church? Basahin natin ang Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Sa verse 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay sulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa, yan ay ang Panginoong Sus, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula, ng paglalang ng Diyos. 15. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, kaya ang Panginoon alam niya ang kondisyon ng mga churches niya. Ang kanilang spiritual condition, alam ng Panginoon yan. Ang problema, yung mga churches, hindi nila alam kung anong kanilang spiritual condition. Bakit? Malalaman natin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Ibig sabihin, sala sa init, sala sa lamig to, neutral. Hindi malaman kung malamig o kaya mainit, doble kara, dalawa mukha. Pwede dito, pwede sa kaliwa, pwede sa kanan, pwede sa mali, pwede sa katotohanan, pwede sa mali. Okay lang yun. Pwede doon sa malawak na daan, malapat na daan, pwede rin yung makipot na daan. Sumasayaw eh. Kung saan ang ihip ng hangin, nandun yung simbahan. Kung saan marami, dun siya. 16. Kaya, sapagkat ikaw ay malahininga, walang paninindigan, at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Itatakwil na siya ng Panginoon. Hindi na siya kikilalanin ng Panginoon na kanyang church. Sapagkat walang ganyan church ang Panginoon. Ito pa. Bakit? 16. Kaya sapagkat ikaw ay malahinga at hindi mainit o malamig man, ay susuka kita sa aking bibig. 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman. Kita nyo, itong simbahang ito mayaman.
Sinasabi niya, mayaman siya eh. At nagkamit ng kayamanan. Pinagmamayabang pa, no? At hindi ako nangangailangan ng anuman. Kita nyo? Alam nyo, pag ang tao nagsabing hindi na ako nangangailangan, ibig sabihin niya self-sufficient. Delikado yan. Tanda natin, tayo palagi dapat nangangailangan sa Diyos. Tayo po'y dapat nangangailangan sa ating Panginoon. Si David, sabi niya, I am poor and needy. We need, every day, every hour, every minute, we need Jesus Christ. Kaya huwag nating sasabihin, wala na akong kailangan pa. Self-sufficiency na yan. Delikado yan. Itong simbahan ito, self-sufficient. At hindi mo nalalaman, kita mo, hindi niya alam. Pero alam ng Panginoon eh. Itong simbahan ito, hindi niya alam. Bulag. Hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ano nakita natin? Ang simbahan ito, materially rich but spiritually poor. Sa panahon natin, anong simbahan ang mayaman? Number 1, malaki building. Maganda building. Air condition ang building. Convenient na convenient. Number 2, marami silang miyembro. Mayayaman ang mga miyembro. Di kotse ang mga miyembro. Yan. Diba? Walang simbahan na mayaman na walang hindi malaki building, hindi maganda building at hindi marami miyembro. Walang ganon. Lahat ng mayayamang simbahan, marami miyembro. Kaya pag marami miyembro, malaki ang tithes and offering. Tama? Materially rich sila, but spiritually poor. Wala ang katotohanan sa kanila, wala ang salita ng Diyos sa kanila, wala ang aral ni Kristo, walang doktrina. Ayaw nila doktrina, ang gusto nila dumami. Puro miyembro. Pero pagdating sa truth, wala na. Alam nyo mga kapatid, itong mga pinag-aaralan natin, itong mga katotohanan ito, hindi natin maintindihan kung hindi nyo aktual na naranasan yan eh. Marami na akong pastor na na-encounter, puro perang hanap. Nung ako'y nagpunta ng Negros, may na-meet ako doon pastor ng Baptist Church. Wala siyang aral, wala siyang doktrina, hindi niya alam yung mga aral na pinaniniwala natin eh. Mangmang siya eh. Nung ibinahagi ko sa kanya, sabi ko itong tamang aral ni Kristo. Itong tunay na aral ng mga Baptist. Interesado siya. Yung mga pagbibelo ng mga kababaihan, kasama yan sa ibinahagi ko sa kanya. Yan, mga Baptist na, mga nagbebelo. Hindi siya tumututol, hindi niya in-object. Payag siya na yakapin ang mga aral. Payag siyang umanib sa atin. Kaya lang, sabi niya sa akin, pag ako umanib sa inyo, magkano support ang tatanggapin ko? Patay. Yun lang. Sabi niya kasi may sumusuporta sa akin. Isang association, tumatanggap ako ng 5,000. Tinapat ako eh. Sabi ko, wala kaming kakayahan na sumuporta ng ganyang kalaki. Hindi ko lang masabi, ako nga, wala nga ako. Kulang pa nga suporta sa akin eh. Wala, sabi ko sa kanya, doktrina lang ang may babahagi ko sa iyo. Pero pwede naman namin yung pag-usapan, pagtulungan. Willing kami sumuporta sa abot ng aming makakaya. Kaya lang hindi ko may papangako sa iyo na tatapatan namin 5,000 o kaya higit pa. Simula nun, hindi niya na ako kinausap. Anong tawag ko sa ganung pastor? Sabi sa ating aral, hireling. Mercenary. Ayaw niya ng truth. Kailangan truth plus money. Okay ang truth mo. Kaya lang,
Parang, your credit is good. But we need cash. See? Ganon din yung na-encounter kong pastor sa Lopez, Quezon. Pinunta namin yun, sinare namin ng mga katotohanan, mga aral ni Kristo, mga tunay na mga doktrina. Okay sa kanya eh. Kaso hindi siya mag-iba. Mananatili pa rin siya doon sa kanyang paniniwala kasi may tumutulong sa kanya. Pinangakuan siya na bibilihan sila ng lote at magpapatayo ng building. So, pinagpalit niya ang katotohanan sa pera. Ano tawag doon? Sabi ni Jesus Christ? Upahan. Hindi siya handang magtingis alang-alang sa katotohanan. Okay? Di ba mga kapatid, tayo naghahanap tayo ng mga pastor na makapellowship natin dito sa San Pablo eh. Tinangka akong maghanap ng mga pastor na pwede kong makapellowship. Nakarating pa nga tayo ng ano eh. Hindi pa, may nakilala ko doon. Sabi ko sa kanya, pastor, naghahanap kami ng pastor na pwede namin makapellowship. Pwede ka ba? Tinanggap naman ako. Kaya lang ay binahagi ko sa kanya ang mga aral ni Kristo, aral ng mga apostol, mga tunay na aral. Tanggap naman niya. Kaya lang hindi niya maiiwan yung kanyang mga kasamahan. Kasi tumatanggap din siya ng support. Yan. Hindi pwede. Natalikuran niya mga kasamahan niya mga pastor na wala sa katotohanan, wala sa aral. Mali ang mga paniniwala. Kaya hindi tayo pwedeng makipag-fellowship sa kanya. Tayo po, willing tayong makipag-fellowship sa mga pastor, sa mga churches na nasa katotohanan. Sapagkat ang ground of fellowship is the truth. Wala nang iba. If we walk in the light, sabi ni John, as He is in the light, we have fellowship one with another. Pero pag ikay nasa kamalian, nasa kadiliman ka, hindi pwedeng mag-fellowship ang light sa darkness. Hindi pwedeng mag-fellowship ang truth sa lies. Hindi pwedeng makipag-fellowship si Jesus Christ kay Satanas. Hindi sila magkumpadre. Never na mangyayari yan. Sabi ni Pablo, those who have form of godliness, from such turn away. They have just a form of godliness, but they deny the power of godliness. Paul said, from such you turn away. Don't fellowship with them. Dahil pag tayo nakipag-fellowship, lago tayo sa Panginoon, tayo i-disfellowship ng Panginoon. Pag wala na tayo sa truth, aayawan tayo ng Panginoon. Dahil sa truth, tapos tayo tururot. Hindi tayo kikilalanin ng Panginoon na kanyang church. Kaya hindi tayo after sa pera. Hindi tayo after sa material na bagay, mga batid. Napakaraming mga pastor na nagsiyaman ng dahil sa Kalam Ministry. Samantalang isa sa mga qualification ng pastor, not greedy for money. 1 Peter 5:2. Not filthy lucre, sabi doon, no? Basahin natin 1 Peter 5:2. 1 Peter 5:2. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, o hindi dahil sa pera, o pag-ibig sa pera, kundi sa handang pag-iisip. Sinabi na ng Panginoong Jesus, you cannot serve both God and money. Either you hate the one and love the other, love the one, hate the other. Sabi din ni Paul kay Timothy as a pastor, but thou, man of God, flee these things. Flee these things. Love for money and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
Ngayon pagka magpapastor, usapan na pera Magkano sa tanggapin ko support? Pagka ganyan na, layuan nyo na yan. Hindi totoong lingkod ng Diyos yan. At hindi lang mga pastor, pati mga professing Christian. Tandaan nyo, sabi ng ating talata, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money, and because of that, they wandered from the faith. Wala na sa tama, wala na sa katotohanan. Kasi ang hanap pera, ang hanap marami, miyembro, magandang building. Kaya nila ipagpalit ang tamang pananampalataya, tamang paniniwala sa pera, sa ginhawa, convenient. Remember, for the time will come. Sabi sa 2 Timothy 4, 3-4, last 2 verses, 2 Timothy chapter 4. Ito yung sinasabi natin mga kapatid, alamin natin ang ating present time. Anong panahon na tayo meron? Anong klaseng panahon? Perilous time. Ganyan na talaga ang laban ngayon. Ganyan ang laro. That is the name of the game. Money. 2 Timothy 4, verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kita nyo? Wala nang may gusto sa magaling na aral. Kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sarili mga masamang kita. At, verse 4, ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabali sa katha. Sabi ni Pablo, darating ang panahon. Yung panahon yan, yun din sinabi niyang perilous times shall come. At isa sa mga perilous times na mga tao po hindi na interesado sa sound doctrine. And they will turn away their ears from the truth. At ang gusto nila, kung anong gusto nila pakinggan, kung anong makapag-please, kung anong makapagbibigay sa kanilang satisfaction, entertainment, but never the Word of God, the Word of truth. Maraming na-offend sa Word of truth. They stumble at the Word. Tulad ng Laodicea, hindi na interesado. Isa sa mga dahilan kung bakit marami sa mga professing Christians hindi nag-grow because of money. Yun yung mga itinanim sa tinikan. Because of the cares of this world, the riches of this world. Yun ang kanilang interest, yun ang pinahalagahan. Hindi nag-grow Pag hindi nag-grow, hindi totoong Savior. Walang paglago. Ang tao po umiibig sa kanyang sarili, umiibig sa pera, umiibig sa kalayawan, pero hindi kailanman umiibig sa Diyos. They are lovers of pleasures more than lovers of God. Kaya nga may warning si Jesus Christ, take heed and take care and be on your guard against all covetousness. For one's life does not consist in the abundance of his possession. Brothers and sisters, let us guard ourselves against the love of money. Ang mundong ito ay punong-puno ng pag-ibig sa pera. Mangilag po tayo, sabi ni Pablo, sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo o mga kasya. Kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsasabi, sa anumang paraan hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Dapat nating madalas sa tandaan ang mga mataintin na salita ito. Napakarami niyan, mga sinasabi ni Jesus Christ tungkol sa covetousness. Mag-ingat tayo dyan. Anong pakinabang ng tao, makamtan man niya ang buong mundo, mapahamak naman kanyang sariling kaluluwa. Wala po tayong dinala sa mundong ito at tiyak na wala po tayong may lalabas. Ang pang-araw-araw na panalangin ay dapat na huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Yan ang dapat nating maging prayer. Ang dapat nating maging layunin sa ating buhay bilang mga mananampalataya ay magsiyaman po tayo sa biyaya. Sa biyaya. Mag-ingat po tayo sa pag-ibig sa pera. Wala namang problema sa pera, hindi naman masama ang pera, yung pag-ibig sa pera. Ang pera po posibleng gamitin ng maayos at gumawa
ng mabuti sa pamagitan ng pera, pero para sa bawat isa na gumagawa ng tamang paggamit ng pera ay mayroon pong libo-libong gumagawa ng maling paggamit nito at gumagawa ng pinsala kapwa sa kanilang sarili at sa iba. Kaya na lang natin ang mga makamundong tao, kung gugustuhin niya, ay gumawa ng isang Diyos-Diyosa ng pera. At ituring siyang pinakamasaya kung sino ang may maraming pera. Pero tayo po ng mga Kristiyano na nagpapahayag na siya ay si Kristo ang ating kayamanan sa langit, na itinakda ang kanyang mukha tulad ng isang bato laban sa espiritu ng mundo sa bagay nito, huwag nating sambahin ang ginto. Ang pinakamasayang tao sa mata ng Diyos ay hindi ang may pinakamaraming pera, kundi siya na may pinakamaraming biyaya at pagkakahawig o pagkakatulad kay Jesus. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating pong mga puso. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na banal, salamat po sa mga salita na aming na inyong pinahayag sa amin. Salamat po sa kagandahan ng iyong aral. Patuloy kami ligtas mula sa espiritu ng kasakiman. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mas pagyamanin namin, paunlarin namin ang kayamanan sa langit. Sapagat yan po ang iyong utos. At hindi mga kayamanan dito sa lupa. Pero salamat po, O Diyos. Kailangan din namin ng mga material na bagay para makapagpatuloy kami ng aming buhay dito sa lupa. Pero tulungan niyo po kaming huwag kaming maging kahaman at huwag kaming iibig sa pera at sa mga material na bagay. Bagkus, lahat na binibigay niyo sa amin, gamitin namin sa pag-unlad namin sa aming buhay spiritual at sa pagkaroon ng pagkakataong makapaglingkod pa ng higit, makapagkawang gawa, tumulong sa mga nangangailangan. Sa ganung paraan, gamitin niyo po kami, Panginoon Diyos. Gawin niyo kami instrumento ng inyong pagpapala at biyaya. Dalangin po namin, patuloy pa kaming turuan at gabayan ang iyong mga salita. Ingatan niyo po ang aming buhay, ang aming mga lakad. Sa iyong mga kamay, amin po inabilin ang aming mga sarili at buhay. I-preserve niyo po kami palagi in the purity of doctrine and moral. Ang lahat ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sambahin natin ang ating Diyos, awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Mamaya po ang ating banal na hapunan. Handa po tayo. Salamat sa ating panawin. Kuya Resti. At puri ng Panginoon ang ating po siya. Tuloy po ang ating Bible study sa kanila every Saturday. Kaya pag-pray po natin siya, kanyang family, no? Sama natin lagi sa ating panalangin. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.